Hallelujah! Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Good morning to everyone who is here in our worship hall, in our sanctuary. And good morning to each and everyone who is watching us online via Facebook or via YouTube. Good afternoon, good evening, whatever time and whatever day you will be watching this. This is EECM with our mission, love God, love the Lord, love people, love the lost, and make disciples. Happy Easter po sa ating lahat. Amen po ba? Pwede ba nating sabihin sa iyong katabi, Jesus is alive. Buhay si Jesus. Kaya dapat gising ka hanggang matapos tayo. Ay, bakit di na sinabi? Amen po ba? Sa araw pong ito, alam po natin ang atin pong sineselebrate. We commemorate and we celebrate in our hearts. Binibigyan po natin ng pansin ang nangyari sa krus ng Kalbaryo ng pagkabuhay ng Panginoon. Amen po ba? At dahil ikaw at ako ay Kristiyano na, definitely, sineselebrate po natin ito with a joyful heart because Jesus is alive in us. Amen. Okay. Sabi po sa Luke 24:46 to 47, He told them, "This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name for all nations, beginning at Jerusalem." Amen po ba? Bilang nakakilala na at bilang Kristiyano, alam po natin that Jesus died on the cross for our sins. Siya po ang ating naging sin offering para sa atin pong mga kasalanan. Amen po ba? And the fact na siya ay nabuhay muli, ibig sabihin, we will not have death, but have eternal life. Amen. Amen po ba? 2 Corinthians 5 verse 15 to 17, it says here, He died for everyone, so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. So we have stopped evaluating others from a human point of view. Doon po muna. Sila na mga nag-receive, sila na mga tumanggap ng bagong buhay para magkaroon ng eternal life. Dahil sila ay na kay Kristo na, hihinto na raw sa pag-evaluate at sa pagtingin sa tao on a very human point of view. Bakit po? Kasi kumikilos na po sa iyo ang Holy Spirit. Amen. Amen po ba? Ibig pong sabihin, kaya po natin ipinagpipray, Lord, open the spiritual ears of your people. Kasi kung pakikinggan nyo lamang po ako o ang mensahe ng Panginoon, gamit po ang inyong pong tenga, normal na tenga, physical na tenga, pwede po kayong antukin. Pwede pong nakatingin kayo sa akin, nakikinig kayo, pero yung utak nyo po ay wala. Amen po ba? Pero kung spiritual ears, kasi namumuhay na sa iyo ang Holy Spirit ng Panginoon, meaning to say, Espiritu na po ng Panginoon yung magpapaunawa sa iyo para po maintindihan nyo yung mensahe. Amen po ba? Amen. And at that time, we thought of Christ merely from a human point of view. How different we know Him now. Dati, mga kapatid, alam natin na may Lord. Alam natin na may Diyos. Nagsisimba tayo, siguro hindi linggo-linggo. Yung iba sa atin pag birthday lang, o pag Pasko, o kapag may bibinyagan, o a-attend ng kasal, o kaya may buburulin na, o may ililibing. Ganun po yung pagkakilala siguro natin. Merong Diyos, pero optional siya. Pero dahil ikaw ay nakakilala na, nagbago ang pagtingin mo sa relasyon sa Panginoon. Amen po ba? This means,
Anyone who belongs to Christ is a new person. The old life is gone, the new life has begun. Amen po ba? Amen. At sabi, love covers a multitude of sin. Pag-ibig ng Panginoon na yung nananahan sa'yo, kaya bilang Kristiyano, hindi uso yung hindi nagpapatawad. Amen. Hindi rin po uso yung hindi ka nagmamahal sa kapwa mo. Amen po ba? Lagi ko pong sinasabi, as many of you are happy with me or blessed with me serving here, marami rin po, alam ko na marami rin po ang hindi masaya o hindi ako gusto. Pwede yun. Kasi tao lang kayo eh. Pwedeng hindi nyo po ako gusto. Pero guess what? It's okay na hindi nyo po magustuhan ang bawat isa. Pwedeng hindi nyo po ako magustuhan, pero iisa lang ang i-expect ko at i-expect din sa'yo ng iba. Dahil Kristiyano ka na, ikaw ay may pag-ibig. It's okay for you not to like me, but I am expecting that you will love me. Why? Kasi common denominator natin si Kristo. Amen po ba? Hindi mo po pwedeng i-expect na mamahalin mo lang kung Kristiyano ka, obligado kong mahalin yung hindi Kristiyano kasi iaakay ko kay Lord. Kung obligado tayong mahalin ang hindi pa Kristiyano, mas obligado kang mahalin yung kapwa mo. In spirit and in truth. Amen po ba? Sabi nga po ng Panginoon, what good is it kung mabuti ka sa taong mabuti lang sa'yo? What good is it kung mahal mo lang ang mga taong gusto mo? Pero may puntos para sa Diyos, ang mahalin mo, respetuhin mo ang tao kahit hindi mo gusto. Amen po ba? Paalala mga kapatid, kung Kristiyano ka na, walang karapatan na hindi magpatawad. Itong isang buong weekend, na siguro paulit-ulit yung mga palabas sa TV, hindi ko na po alam, o baka nasa Netflix po kayo. Kasi noong araw, hindi naman po uso yan. Laging si Ten Commandments yung palabas noong 1990s, wala na pong iba. We recollect on it, pero wag mong sayangin yung pagpapaalala ng panahon na yan, why Jesus died on the cross. Kasi para bang ang yabang mo naman kung ikaw hindi ka magpapatawad, pinatawad ka nga ng Panginoon. Amen po ba? Minahal ka ng Diyos kahit hindi ka kaibig-ibig. Gusto ka niya dahil creation ka niya. Pero wala kang karapatan na hindi ibigin at magmahal at magrespeto rin ng iba dahil ikaw ay Kristiyano na. We are called, sabi nga, not for ourselves anymore, but in worship and service unto God. The old is gone, the new has come. That is expected of you and me. Amen po ba? Amen po ba? Now, what is a life that is alive in Christ? O pwede nga sabihin, born again ako, buhay yung Diyos ko. Alam ko na bumalik siya sa langit, one day babalik siya para sa amin. Pero kapatid, namumuhay ka ba na buhay nga yung Diyos mo? Kasi kung buhay yung Diyos mo, all the grumbling, all the pride, all the sense of wrong ego, amen po ba? All of unforgiveness, nawala yan dapat Hindi maaring hindi sa isang iglap, pero araw-araw gino-go through mo. Araw-araw nililay down mo, Lord, nahihirapan akong ipagpatawad ito. Tulungan mo ko. Kasi may Diyos nang kumikilos sa'yo. Kaya, there is a call to cry out to the Lord that you are serving. At sa Diyos na iyong minamahal. Amen po ba? Sabi po dyan, a life that is alive in spirit and in truth. God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Karamihan po sa atin, puro in truth lang. Nakakalimutan po natin na ang pag-worship sa Panginoon ay in spirit din. Meaning to say, alam natin, nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, pero yung buhay siya sa'yo, kasi
may mga bagay kang ginagawa na hindi mo na ginagawa before. O may mga ginagawa ka na ngayon na hindi mo ginagawa before pero dagdag na positibong bagay. Tapos meron ka ng mga dating ginagawa na pangit na hindi mo na ginagawa ngayon. Amen po ba? Kasi kung tumanggap kang tunay sa Panginoon at walang nagbago, ibig sabihin, alam mo lang si Lord, kilala mo lang siya by the Bible. Kasi walang spirito na namumuhay. Amen po ba? Ibig sabihin, nag-church ka na ng matagal, nakakapakinig ka na, nag-retreat ka, nag-water baptism ka, pero andun pa rin yung lumang ikaw. So ibig sabihin, na-reborn ka lang sa salita, sa katotohanan ng alam mo, pero yung espiritu na nandyan, hindi mo tinanggap ng buo. Para makita mo na nagbago yung buhay, nagbago yung puso mo, nagbago yung pakitungo mo towards others. Amen po ba? Amen. Sa story po ni Jairus na binuhay ng Panginoon ng kanyang anak, when he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except for Peter, John, James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people are wailing. Umiiyak sila. Sabi ng Panginoon, huminto kayo. Siya ay hindi patay, pero tulog lamang. Tinawanan sila. Ano ka ba naman? Parang muna sabing patay na nga eh. But he took her by the hand and said, "My child, get up." Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Balikan ko po yung nakapula sa umpisa. He did not let anyone go in with him except Peter, John, James, and the child's father and mother. Una sa lahat, kung masasaksihan mo ang miracle ng Panginoon, ang pagbabago ng Panginoon sa buhay ng isang tao, kailangan ng faith. Pananampalatayang kaya kang baguhin. Alam po ng Panginoon, dahil disipulo ko to, may pananampalataya sila sa akin. So kasama ko sila sa loob. And the fact na si Jairus ang lumapit sa Panginoon, Panginoong Yesus, alam ko, nagpapagaling ka. Hindi ko alam kung kaya mo yung sitwasyon, pero alam ko, by faith, kaya mong buhayin ng anak ko. Amen po ba? And through that faith, kasi hindi kailangan ng Panginoon ng mga taong doubtful. Yung mga taong tumawa, they don't deserve to see, to be a witness of that kind of a glorious event. Dahil ang mahalaga para sa kanya, yung taong may pananalig. And guess what, mga kapatid? Sabi, yung tatay at nanay inalaw ng Diyos. Hindi naman sila disciple, but because Jairus ay isang tao sa sinagoga. Isa po siyang leader. Inalaw ng Panginoon na yung tatay at nanay ay kasama na nandoon. Bakit? Nung nabuhay ang anak, they were astonished. They were witness of that glorious event. Kasi kung tutuusin, kung may unang makakita, mabless ng pagiging born again mo, ay pamilya mo. Kung may unang dapat makawites, makakuha ng pagbabago sa buhay mo, na out of the darkness, you came back to light, pamilya mo yung unang dapat makaramdam na nagbago ka. Hindi tropa, hindi iba. Because your family is inside your home. Amen po ba? Sabi dyan, her spirit returned. Unang minensyon yung spirito. Kasi mahalaga yung spirit bago yung give her something to eat. Yung spirit, worshiping in spirit muna. Bago sa truth. Kasi yung truth na yon, maririnig na niya. Yung truth na yon is physical. So, physical na pagkain. Naalala niyo po, last time binanggit ko po na nauna muna po ang conversion po ni Saul,
na siya ay binaptize muna bago siya kumain. Nangangahulugan na mahalaga pong buhay ka muna sa spirit bago sa flesh. Bago sa needs ng flesh. Amen po ba? Number 2, a life that is set apart. You have been set apart as holy to the Lord your God, and He has chosen you for all nations of the earth to be His own special treasure. Afterwards, He was on His way, this is Luke 7:11-17, to a town called Nain. His disciples and a large crowd were traveling with Him. Just as He neared the gate town, meron pong taong ililibing na. Nakalagay po sa kabaong. He was his mother's only son. Nag-iisang anak ng isang balo. A large crowd from the town was also with her. Siyempre, makikilibing nga di ba? So, they were crying. I-expect na po natin yun. Ando doon sila. Dahil bit-bit na po yung kabaong. When the Lord saw her, He had compassion on her and said, "Don't weep." Then He came up and touched the open coffin, and the pallbearer stopped. Amen. Yung mga nagbubuhat po nung bangkay, nung kabaong huminto. And He said, "Young man, I tell you, get up." The dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. Then fear came over everyone. Then they glorified God, saying, "A great prophet has risen among us, and God has visited His people." This report was about Him, went throughout Judea and all the vicinity. Ito po ang itsura ng kwentong iyan. The young man. Ito po ay young man. Tandaan niyo po yung nauna kaninang kwento, it is bata, daughter. Amen. Si Jairus ang lumapit kay Jesus para buhayin. Amen. Ito po, naglalakad siya, na-encounter niya yung prosesyon ng paglibing. Hindi lumapit ang nanay, siya ang nagkaroon ng compassion at siya po ang lumapit. Amen. Nung hinawakan ng Panginoong Yesus ang kabaong na yan, huminto ang mga nagbubuhat. Amen po ba? At sabi po niya, "Young man, I tell you, get up." The dead man sat up, began to speak. Jesus gave him to his mother. Sabi, your life as a new believer, as a Christian right now, buhay ka kay Kristo, ikaw ay set apart na. Ito po, binuhay po ng Panginoong Yesus. Halimbawa, nakahiga. Imaginein po natin Sabi niya, "Young man, get up." Umupo. Nakaupo lang. Sat up nga sat up. Tapos sabi niya, he began to speak. Upo ako dito para makita. He began to speak. Meaning to say, nasa loob pa po siya ng kabaong, umupo na siya at nagsalita. Ebidensya na siya po ay buhay na. Amen po ba? But it did not stop there. He began to speak, and Jesus gave him to his mother. Dahil siya po ay young man, binata, umupo ang batang ito, ang kabataang ito, at nagsalita, pero hindi na kontento si Jesus. Inakay niya, pataas, patayo, para magsalita siya. Bakit po? Dahil hindi sapat, kapatid, kung ikaw ay naging Kristiyano na, kung na-born again ka, nagkaroon ka ng bagong buhay, hindi gusto at hindi kalooban ni Lord na kalahati lang. Na nakaupo ka lang, buhay ka, pero nandun ka pa sa coffin of death. Kasi kalooban ni Lord, entirely umalis ka
sa kabaong na yan. Kalooban ni Lord entirely. Hindi sapat na nag-prayer of acceptance ka, tinatanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. Hindi yun natapos doon. Hindi natatapos na uma-attend na ako. Hindi rin natatapos na nagmi-ministry ka. Ang gusto ni Lord, umalis ka dyan. Harapin mo ulit yung bago mong buhay. Amen po ba? All glory to God. Hallelujah. Hindi po sapat na nandun ka, binuhay ka, pero para bang nagdadalawang isip ka pa, babalik kaya ako sa luma kong buhay o hindi na? Kasi medyo komportable pa ako nakaupo ka pa. Pero ang gusto ni Lord, isang buong pagkatao mo ang umalis sa lumang buhay, ang buhay na para bang patay na walang Diyos. All glory to God, hallelujah. Amen po ba? The fact na nung hinawakan lang niya yung kabaong, nawalan ng karapatan ang mga nagbibit-bit papunta sa libingan, is because when the Lord touched your life, death cannot hold you back. There's no lies and works of the devil that can hold you down. The moment the Lord touched you, your coffin, gusto lang ng Panginoon, binuhay na kita, may bago kang buhay. Now, work out your salvation that you have in you. Mamuhay ka ng buong buhay. Umalis ka dyan sa luma mong buhay. Amen. Amen. Are we alive? Are we alive? Ako rin po na-bless as the Lord was revealing this. Number 3, a life that is completely renewed. I have been crucified with Christ. It is no longer I that is living, but Christ lives in me. The life I now live in the body, and that I live by faith in the Son of God, who loved me and gave me for Himself. Kwento po ni Lazarus. Jesus once merely deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Sabi niya, tanggalin niyo yung bato. Sabi po ni Marta, pero Panginoon, 4 na araw na po siyang nariyan. Mabaho na po. Sabi ng Panginoon, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, so that they may believe me. Hindi ba nagkasya doon? Okay. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead came to life, his hands and his feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Balikan po natin ulit Bata, youth, ngayon adult na. 3 binuhay ni Jesus sa New Testament. Amen. Isa pong patay, nasa hagaan pa lang, isang papunta na sa libingan, at isang nakalibing na ng 4 na araw. When I saw that, I really asked the angel of the Lord, ano revelation ito? Grabe, ang ganda. Balik po tayo. Lazarus, come out. Nung sinabi po ni Lord kay Lazaro iyan, lumabas po si Lazaro. Pero, ang kanyang kamay at paa at ulo ay nakabenda pa ng cloth of linen, parang mummified kumbaga. Ganito rin po ang itsura kahit ikaw ay parabang napaka-imposibleng mabago na. Kayang sabihin ng Panginoon na, Remy, come out of that situation. Come out of that old life. Dahil kapangyarihan pa rin ng Panginoon ang mamumutawi sa buhay mo kapag alam mo na wala nang ibang solusyon kundi Diyos lang. Amen po ba? Sabi po dyan, lumabas siya. Nakabenda ang lahat.
May kausap po si Jesus, definitely. Mga kapatid ni Lazaro at mga tao pong nakikiiyak. Ang sabi po dyan, said to them. The fact that it says them, may tao siyang kausap. Pakitanggal niyo nga yung mga nakapulupot sa kanyang katawan. Binanggit po dyan ang kamay, ang paa, at ang kanyang mukha. Meaning to say, nung binigyan ka na ng bagong buhay at pinalabas ka sa luma mong sitwasyon, hindi natatapos doon. Gusto ng Panginoon na kaakibat ng mga sisters in Christ, brothers in Christ, kasi to them nga may mga taong tutulong para tanggalin yung benda mo, yung cloth of death na nasa iyo, sa iyong mga mukha, so that you can see a new life, so that you can hear a new direction from God. At tanggalin yung benda sa kamay at sa paa. Kasi kalooban ni Lord na magamit muli ang iyong kamay at hindi niya kailangang nakatali iyan. Ang kalooban ni Lord na ang iyong paa ay lumakad ng bagong journey kasama siya, hindi niya kailangang nakatali iyan. Guess what? Ang nagkalag sa kanya sa pagkakaroon ng tali, hindi naman po siya Hindi naman siya lang mag-isa. Tinawag niya, they said to them, tanggalin niyo ito. Kaya kapatid, kahit na reborn again ka na, may bago ka ng buhay, kailangan mo ang small group, kailangan mo ang Bible study, kailangan mo ang cell group, kailangan mo ang leader, kailangan mo ang brothers and sisters in Christ, kailangan mo ang iyong pastor, kailangan mo ang iyong elders, kailangan mo people who are praying for you. To completely remove the bondages, to be set free ng buong buo. Amen po ba? Amen po ba? Are you blessed? Blessed po ba kayong tunay? Una, worship in spirit and in truth. Pangalawa po ay ano? Pangalawa po ay set apart. Pangatlo, completely renewed. Madaling maalala. Madaling maalala. Balikan ko po yung pagkakahawig. And I was asking the angel of the Lord, what is the revelation to this? Batang babae, binatang lalaki, adult na. Galing pa, nakahiga pa lang siya, hindi pa siya binebendahan. Isang papunta na sa libingan, isang nakalibing na ng 4 na araw. At sinadya ng Panginoon na 4, kasi siya lang dapat yung mag-a-arose ng 3rd day. Kaya in-emphasize niya na, sige, exceed natin 4. Kasi on their law, talagang ide-declare po na 4 na araw, patay na. Pagka talagang wala na. Hindi na po talaga, hindi na ho nire-revive. Amen po ba? So meaning to say, there were 3 stages of life that was introduced. Bata, child, young, and adult. Kapatid, regardless of your age, God can encounter you. Regardless of your age, the Lord can revive you. At regardless of the situation. Yung sitwasyon na kamamatay mo pa lang, yung parang wala naman, parang bago lang. O di kaya nandun ka na sa sitwasyon, papunta ka na doon. Yung malala na talaga, yung buhay mo. Adik ka na. At nandun ka na sa pinakahuling sitwasyon, nag-mature na yung kasalanan sa buhay mo, nakakulong ka na. 3 level ng pamumuhay, 3 level ng edad, 3 level ng stage, meaning to say, whoever you are, what stage you are in, what life you have now, whether mabuti, medyo pangit, o pinakapangit na, ang Diyos kaya kanyang buhayin dahil ang kala mo, dahil akala kasi natin, natatapos lang yung kapangyarihan na malaman natin na Diyos siya. Pero kapatid, lahat ng sitwasyon, kayang-kaya po niyang baguhin. Una, yung tatay ni Jairus na lumapit, nagbeg to revive a life. Kaya ng Panginoon, pagalingin ka, baguhin ang buhay mo, ikaw ang lumapit sa Kanya.
Yung pangalawang young man, naawa siya. Walang lumapit sa kanya para buhayin. Amen po ba? Siya mismo ang lumapit. Nagkaroon ng grace, opportunity, para ang Lord ang magkaroon ng awa sa iyo. At magkakaroon ng awa sa iyo dahil may ibang tao na nagpe-pray para sa iyo. And the third one of it all, na kahit walang-wala na, even kapatid ni Lazaro, diba? Panginoon, mabaho na po siya. Yung taong wala ka na, patay ka na, wala ka ng pag-asa, wala na ring pag-asa ang ibang tao na magbago ka. Pero ang Diyos, para sa Kanya, hindi huli ang lahat. All glory to God. Hallelujah. Number 4 po ito. Nagkamali lang dyan. Sorry. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kinailangan po na gawin muna ng Panginoon yung totoong proper sacrifice para maintindihan po natin kung ano yung living as a living sacrifice. Sabi po dyan, at that Peter and the other disciples went out heading for the tomb. The two were running together, but the other disciples, lahat sila tumatakbo. Pero yung ibang mga disipulo, naunahan po si Pedro, si Peter, nauna sa tomb. Stooping down, he saw the linen clothes lying there, but he did not go in. Ibig sabihin, isang grupo sila, tumatakbo sila kasi nabalitaan nila nakabukas daw. Pero naunahan si Peter ng mga kasama niya. Sumilip lang, pero hindi pumasok. Amen po ba? Nakita na mayroong tela doon. Nakita nila, pero hindi sila pumasok. Then following him, si Simon Peter po, si Peter pa rin po ito, also came. Dahil nga mas mabagal siya, pumasok po siya yung huli. Pagpasok po niya, nakita niya ang linen cloth na nakahiga doon. Yung nakarap kay Jesus. Yung nakalagay kay Jesus. The wrapping that had been on his head, hindi nakalagay lang dyan. Ito po ay nakafold separately sa isang lugar. The other disciples who had reached the tomb first, then also went in and saw and believed. Naniwala sila na totoong siya'y nabuhay mula sa pagiging patay. For they did not yet understand, pero hindi pa nila maintindihan kung ano yun at bakit siya nabuhay muli. Then the disciples returned to the place where they were staying. Balikan ko po ang sinabi dyan. Marami po sa atin, may relasyon sa Panginoon. Pwedeng yung eagerness mo nandoon. Tignan niyo po yung isang disciple na pumasok. Ay, hindi pumasok. Lumingon lang, what's the right term? To just knelt down on the door and saw that there was a cloth lying there. Pero hindi sila pumasok. Pero Peter, the one who has a deep relationship with the Lord, entered into that chamber and saw for himself. Amen po ba? Kasi hindi lahat ng Kristiyano ay kumikilos sa iisang pagiging Kristiyano. Are you a Christian based on conviction or you a Christian based on convenience? Amen po ba? Ang tunay na disipulo ng Panginoon, hindi mag-aatubiling pumasok because he is in a relationship with Him. And he is a child of God. Because ang pag-ibig niya ay naroon. And he wanted to see for himself. Hindi sapat para sa kanya na nasa pintuan lang ako. Dapat nasa loob at masaksihan. Because He is a Father to us. Amen po ba? At sabi po dyan, ito po yung itsura. Yan po yung itsura. Yung galing sa kanyang katawan, naka-shoveled, it's not folded.
Di ba yung pagka you woke up from your bed, umalis ka kagad, gulo-gulo, yung galing sa kanyang katawan. Pero yung galing sa kanyang ulo na pinangtakip, ito po ay naka-fold. Amen po ba? Wala pong kahit ano, yung iba walang explanation bakit ganon, but I also ask the Holy Spirit upon that. The head signifies life. Walang taong buhay na walang ulo. Amen po ba? Pwedeng wala kang kamay, wala kang paa, pero buhay ka. Pero walang taong walang ulo. Lahat tayo magtatakbuhan pag nakakita tayo ng taong naglalakad, walang ulo. Because the head signifies as life. Amen. So meaning to say, ayan po yung itsura na yan. Ang taong patay at patay na, tinatakloban sa ulo. Kagaya rin po on modern times na kapag namatay ka o ako, tatakloban din tayo hanggang ulo. Amen po ba? The fact that this happened, He folded the linen cloth na para sa kanyang ulo. Meaning to say, I am not going back to that death because I am alive forever. Oh, glory to God. Hindi mo na po babalikan. The fact na iniwan po niyang ganyan signifies that because this is my head veil and head covering, hindi ko na babalikan ang higaang iyan because I am forever alive. And because Jesus is forever alive, guess what? You are also forever alive with Him in eternity. Sabihin niyo po sa inyong katabi, it is folded. He is forever alive. Sabihin niyo po, nakatupi na, gising ka na, tapos na tayo. Nakatupi na, kapatid. Hindi na po babalikan ni Lord yon. Kaya kung nakatupi na at hindi na babalikan, who are we para balikan ang lumang pagkatao na wala kay Kristo? Who are we to still have the same pride na ma-offend ka lang parang isang taon bago ka nakalimot, bago ka nagpatawad? Who are we to say that I cannot love you like the Lord, I don't like you? Because based on what we are living right now as a Christian, as a born again in the Spirit of the Lord, we should love one another. Because love covers a multitude of sin. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Dito po tayo nagtatapos sa oras na ito. Sa oras na ito, nais ko pong alalahanin po ninyo kung ano po ang ginawa ni Jesus sa ating krus ng Kalbaryo at bakit po siya nabuhay muli. It is for you and for me to have eternal life. The fact na lahat ng significance ng kanyang pagkabuhay mula sa anak ni Jairus, mula sa young man ng isang widower, amen, mula sa buhay at sa kamatayan at kabuhayan ulit ni Lazaro hanggang sa kanya mismo as a living sacrifice. Jesus is alive and so are you. Kaya dapat pag pumupuri at nagsasamba, buhay na buhay. Amen na amen. Malakas na malakas. Amen po ba? Tayo po ay tumayo. Hasekara mo, firerere. Buhay ba? Alive ba? Alive na alive. Wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Lord, we honor you today. We thank you because you are one true God, creator of heaven and earth. Salamat, salamat, O Diyos. Lalabas tayo hindi malungkot pero masaya kasi buhay yung Diyos natin. Amen.